Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong si Representative Leandro Leviste ng isa po sa distrito ng Batangas, mga kababayan. Komentuhan po natin yung pong pahayag niya na po pwede pong manganib ang kanyang buhay dahil po sa mga hawak niyang dokumento, mga kababayan. At syempre po yung issue naman po ng kanyang ina na meron din pong insertion na issue po na hindi po bababa sa 1 bilyon, mga kababayan. Ano kaya ang nararamdaman ni Leandro Libiste kung ang kanyang nanay ay meron din pong malaking hinawakan na insertion, mga kabayan? Unahin po muna natin ito pong sinasabi niya po na mailalabas po yung kanyang mga dokumento na hawak kung may mangyari pong hindi maganda sa kanyang buhay. Huwag naman sana, mga kabayan. At ganyan din po nangyari sa isang representative na si Kiko Barsaga. Hindi po ba? Ingatan po sana sila, mga kababayan. Umpisa na po natin ito. Unahin po natin itong isa. Hey. Yes, sir. Last question. Ano pong assurance na maibibigay po ninyo sa ating kapwa Pilipino, sa ating global audience na itong Cabral Files ay hindi po maililibing? Lalabas ba ito sa publiko, maisa sa publiko, at yung accountability susunod doon po sa mga nasa pangalan o listahan po ni former Yusek Cabral? Pwede ko pong ibahagi ito. Yes, sir. Sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral Files. Oh my goodness. Congressman, maraming salamat po. Yan po, mga tambay. Question. Ano pong assurance? Yun po ang sinasabi niya, mga kababayan. Kung siya po ipapanaw, ay naghabili naman daw po siya na ilabas yung Cabral Files, mga tambay. Pero dito naman po sa isang banda, mga kababayan, kasi po hindi pa po niya nilalabas kung may mangyayari pa lang po sa kanya, may habilin. Dito naman po sa isang issue, mga kababayan, ay nasasangkot din po ang kanyang ina sa hindi po bababa na insertion ay 1 billion si Senadora Loren Legarda. Ayon po kay Katonying, ito po, mga kababayan, pakinggan po natin. Why don't airline? And pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At ang mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya, hindi niya alam ang mga ito. Pero kinakumpirma ko po na lahat ng tinignan ko ay nandyan sa listahan. Sa listahan ko po, mayroon akong sariling listahan. I would like to confirm, nag-compare notes naman tayo, na ang inyo pong ina, si Senator Loren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 billion ang kanyang insertion. And pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At ang mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya, hindi niya alam ang mga ito. Pero kinakumpirma ko po na lahat ng tinignan ko ay nandyan sa listahan. Sa listahan ko po, mayroon akong sariling listahan. I would like to confirm, nag-compare notes naman tayo, na ang inyo pong ina, si Senator Loren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 billion ang kanyang insertion. And pasensya. Yan po, mga tambay, 1 billion. Mga kabayan, ang insertion din daw po ayon kay Katonying. Meron po siyang hawak na record na nakahawak din daw po na insertion na hindi bababa sa 1 billion si Senadora Loren Legarda. Ang ina, ang nanay po ni Congressman Libiste, mga tambay, Leandro Libiste.
Yun po ang mahirap, mga kabayan, excuse me po. Yun po ang mahirap. Paano mo ngayon isa sa publiko rin na hindi pwedeng ma-exempted dahil hahanapin din po. Katulad po niyan, meron po lumalabas na balita katulad ni Katon Jing, meron po siyang hawak na ebidensya o sinasabing makapagtuturo din po na nakahawak po ng malaking insertion si Loren Legarda. At tinanong naman daw po ni Congressman Libiste na wala pong alam at hindi po alam ng kanyang ina ang insertion na 1 billion doon po sa opisina ni Senadora Loren Legarda. Kaya nga po yung tanong din po ng ating kababayan, katulad po ni Atty. Topacio, bakit hindi mailabas-labas po? Hindi maisa publiko. Bakit hirap na hirap isa publiko ni Congressman Libiste ito pong files na nakuha niya ng mga dokumento na galing daw po kay Jose Cabral? Hindi po ba na makapagtuturo sa mga politiko, mga kabayan, na direkta na nakakakuha ng malalaking proyekto o insertion sa DPWH? Mga kababayan. Yan po, nagtataka rin po si Atty. Topacio dyan, mga kababayan. Kaya po, ngayon, ang nakikita po natin, para pong namamangka sa dalawang ilog ngayon, ito pong si Congressman Libiste. Sa kabila po ng pinapahayag niya po ang napakatinding anomalya sa nangyayari po na mahigit 3 taon, lalong-lalo nung pumasok ang Binagoong Pilipinas, lalong-lalo po nung 19 Congress, na pinangalanan ng Vice President na 2 tao ang kumukontrol ng pera ng bansa sa Kongreso, si Tambaluslos at si Saldico. Diba? Yan naman po ang nagiging hamon po ngayon kay Libiste na binubunyag niya po ang mga anomalya, lalong-lalo po ang mga flood control, mga ghost project at ang mga insertion ng mga politiko. Yan po ang mahirap po sa kanya. Mamamangka po siya sa dalawang ilog ngayon dahil mismo ang sarili niyang ina ay meron din kinaharap na issue na hindi bababa sa 1 billion insertion, mga kabayan. Kaya nakakalungkot po, mga kabayan, dahil yung batang-bata na congressman ay yan din po ang ibabati ko sa kanya dahil magiging ano rin po sa kanya yung issue. Kung binabanatan mo ang ibang politiko, bakit hindi mo banatan ang iyong ina? Ganyan po lalabas siya, mga kabayan, dahil ang iyong ina ay nakahawak din ng insertion. Pagka po kasi pumutok yan, yung sinasabi ni Katon Jing na si Loren Legarda ay meron din pong insertion na napakalaki. Pero binabatikos po ni Congressman Leandro Libiste ang mga insertion at ang mga insertion ng mga congressman at mga senador. Mapupulaan din po siya dahil po kung hindi niya rin po ibubunyag ang napakalaking pong issue ng insertion kung totoo man ang kanyang ina. Hindi po ba? Pero tayo po yung humahanga. Humahanga po tayo kay Congressman Libiste, mga kabayan, dito po sa batang congressman. Dahil po isa po siya na talagang nagpapahayag po at hindi po natatakot sa mga kapwa niya congressman diyan po sa House of Representatives na ipahayag po ang kanila pong mga napakatagal ng sindikato, systematic na sindikato na ang ginawa po nilang systematic corruption sa ating bansa. Ay isa po yan si Leandro na nag-expose po, katulad po ni Kiko Barsaga dyan po sa Kongreso na pinatawa na po nila ng suspension ng 2 buwan po yata, mga kabayan, na walang sweldo. Yan po ang ginawa po dyan po sa Crocodile Farm na tinatawag ni Kiko Barsaga. Kaya ito po mga bata na ito, mga kabayan, sana po tularan po ito ng mga magiging politiko po. Sa mga susunod na politiko, sana po meron po mga ganyang mga kabataan na meron pong paninindigan at lumalaban po, lalong-lalo po sa issue ng korupsyon. Ang hindi lang po natin na inaasahan, mga kabayan, sa kabila po, yung sinasabi ko nga po, sa kabila po ng ini-expose ni Leandro Libiste ang korupsyon at ang insertion sa ating bansa, yan po ang kanya pong malaking dagok at malaking problema po sa hinaharap dahil ang issue ng kanyang ina
ay hindi po yan maitatago. Lalabas at lalabas po yan dahil yan po ay magiging pangontra nila. Magiging pangontra po nila yan sa mga ilalabas pa kung sino man ang nahandyan po sa mga papers o dokumento na hawak niya, mga kababayan. At syempre, may hamon din po si Atty. Topacio. Ilabas mo na. Hanggat maaga, ilabas mo na. Kung sinasabi mong nanganganib ang buhay mo, congressman, ilabas mo na. Di po ba? Kasi, kailan po lalabas kung yung katulad na sinasabing pinagpahinga na si Jose Cabral na questionable pa ang sinasabing issue ng pagkamatay? Doon pa lang lalabas yung file, diyan pa lang lalabas yung mga dokumento kung wala ka na. Hindi po ba mas mainam? Hindi po ba mas mainam ilabas mo na habang buhay ka pa? Umano. Wag naman may mangyari sa'yo. Hindi po ba? Dahil kaya mong patotohanan dahil buhay ka pa. Kasi pagka wala na yung isang tao, katulad ni Jose Cabral, napakadali po nilang pasinungalingan dahil wala na yung tao. Hindi po ba? Kaya po napakaganda po na buhay ka pa, ini-expose mo na sila. Komento ko lang po mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang dalawang senaryo po na haharapin po ni Congressman Libiste. Dalawang senaryo po. Ini-expose niya po mga insertion ng mga congressman at mga politiko, mga senador. Sa kabila po na ang kanyang ina po ay may issue rin po na napakalaking insertion na bilyon, mga kababayan. Tingnan po natin sa mga susunod na araw at linggo, mga kababayan, kung i-expose niya rin po ang kanyang ina at wala pong exempted sa kanya pong mga expose. Hindi po ba, mga kababayan? Thank you po sa mga nagusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kaya Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, at si Sir Eric Hershio ng Canada. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At siyempre po, yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, magkaisa po tayo na ipanalangin po natin ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, happy holidays at maligayang Pasko po sa ating lahat. Sana po'y Pasko po sa ating lahat araw-araw. At God bless po, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo, mga kababayan, at konting tiis po. Paalam. Bye-bye.